Amen po. Maraming salamat po. Pastor, then sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, kayo tayo at buksan po natin ang ating mga Bible. Dito po tayo sa Isaiah chapter 43. Diyan na po ba? 43, 18 to 19. Basahin po natin, dalawang verse lang. Sabay na lang po tayo. Nandiyan na po ba? Isaiah 43, verse 18. Ready? Go! Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Purihin ng Panginoon, purihin mo manalangin. Dakila ka, O Diyos, sa oras na ito, salamat sa pagkakataon na muli. Lord, tinipon niyo po kami sa aming bahay-sambahan. Lord, salamat ang oras at panahon na aming ginugol, Lord. Batid namin na hindi po ito sayang po, Lord God. Saan ang aming oras ay dapat po maging mabuting katiwala kami, Lord, sa pamagitan po ng pagpagamit po namin sa inyo, Lord God. Salamat at sa oras na ito, kami po mag-aaral ng inyong salita, Lord God. Dalangin namin, sana po, maramdaman po namin, Lord, ang inyong presensya. Bigyan po kami ng wisdom, Lord God. Sana po ang biyaya, hatid po ng mensahe na aming pag-aaralan, Lord, ay maging pagpapala po sa amin, Lord God. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa nandito. Salamat sa kanilang oras at panahon na binigyan niyo po, Lord, pang sila ay maging kabahagi po sa aming mga pagtitipon, Lord God. Maging ang inyong lingkod, Lord. Salamat po sa pagkataon na muli. Ako po yan, yung nagamit, Lord God. Salamat po. Ito po yung napakalaking biyaya po, Lord, sa ating Lord God. At sa oras na ito, Lord, balit ko po, hindi po madali, pagbahagi po ng salita. Lord, kuman ay may kahinahan. Ngunit, sa inyong biyaya po lamang, Lord, ako po'y kumakanlong at umaasa, Lord God, na sana ang lahat po maisasagawa ko po, alinsunod po sa inyong kalooban. Lord, nawa po, gamitin niyo po ako, ikaw po nawang aking may taas. Maging mensaheng ito, Lord, maging pagpapala po nawa sa lahat ng mga kapatiran, maging sa kung may nakapanood man sa amin, Lord God, sa mga video. Salamat po, Lord, sa inyo po mapunin ng lahat. Patawad sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming mga samot dalangin, hinihingi sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Okay, magkaupo na po. Ito po sa ating pag-aaral, mga kapatid, na kung saan Isaiah 43, 18 and 19, basahin ko po sa Tagalog. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay ngayon. Yao'y lalabas, hindi ba ninyo nalalaman? Yaon, gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Sabi dito sa ating pag-aaral. Mga kapatid, new life, new hope. Kumbaga, dahil po, bagong taon, bagong pasok ng bagong taon, itong po, Walking in Christ in 2026. Ang saan pinamagatan ko po ang talatang New Beginning with God, mga kapatid. Ito mga kapatid, ang bagong taon ay hindi lang po bagong pitsa sa ating mga kalendaryo. Amen? Kaya dito, ito po'y bagong lakad kay Kristo na dapat mga kapatid, hindi po lang nakita natin na mayroon tayo, gusto nating magbago, di ba? Pero hanggang sa salita lang. Ba may mga ganyan? Kumbaga, mula sa past, papunta sa purpose. Dapat ganyan, dapat ang yung magiging desire natin at hanggang sa perseverance. Kumbaga, ano ba yung natin, yung past natin? Tapos na tayong niligtas ng Diyos, di ba? Di ba? Niligtas na niya tayo. Kumbaga, yung past natin yan eh. Kumbaga, naging bahagi na tayo ng family of God. Then, papunta sa purpose. Ano ba ang purpose natin pagkatapos nating niligtas? Di ba? Marami tayong purpose. Marami tayong ministry. Di ba?
Dapat mga Kristiyano, mayroon dapat tayong mga ministry, bawat isa, na ginagampanan. Yan po yung ibig kong sabihin. May purpose yung pagkakaligtas sa atin hanggang sa perseverance. Kumbaga, hindi lang po nagtatapos sa, kumbaga, yung past natin, tapos kung ano po yung layunin ng Diyos, kung bakit tayo niligtas, then, siyempre, samahan din po natin ang mga perseverance na kumbaga, matuto din po tayong magtiis. Kasi hindi po maaaring bilang Kristiyano, wala na po tayong, maging exempted na po tayo sa mga trials. Amen? Kaya dito mga kapatid, God make all things new. Amen? Ang lahat po ay ginawa na pong bago ng Diyos. Kung kaya, dapat bitawan natin ang nakaraan. Amen? At magtiwala tayo sa kanyang bagong gawa. Batid po natin mga kapatid na tuwing bagong taon, many will said na this year, magbabago na ako. Diba? Ganyan tayo eh. Kumbaga, panibagong buhay na ako. Na kumbaga, parang sabihin rin natin, magsimula muli ako. Pero anong nangyayari? Sabi natin, New Year's resolution. Diba? Ganyan tayo eh. Pero, anong nangyayari? Madalas, hanggang sa salita lang tayo. Amen? Sabi natin, iwanan ko na yung aking mga bisyo. Diba? Maraming mga ganyan eh. Sa akin naman, mismo nangyari din yung dati. Ilang beses ako nagsabi na ganito, ganun. Pero napakahirap iwanan. Hindi madali. Amen? Ayoko na ng alak, ayoko na magsugal. Diba? Iwanan ko na mga bisyo ko, sigarilyo. Yan. Marami, mga bisyo. Na kumbaga parang your resolution, magbago ka na, di ba? Yung lifestyle mo, di ba? Mag-diet na ako. Diba? Marami tayong mga resolution sa buhay natin. Ito yung pasok ng bagong taon. Yung pag-uugali, ayoko nang magagalitin pa. Di ba? Pero mga kapatid, sad to see, after a week, o kaya naman a month lang, diba? Wala na. Amen? Bakit po kaya? Diba? Balik ulit sa dati ang buhay. Hindi nagtatagumpay. Bakit po? Naranasan na ba natin yan? Kumbaga, they want to change during New Year as their new resolution, pero patuloy na nabigo dahil hanggang sa salita lang. Ang real reason po mga kapatid, gusto natin subukang magbago na hindi kasama ang Diyos. Amen? Gusto natin magbago sa ganang ating sarili lang. Ayaw natin lumapit sa Diyos. Ayaw natin ipaubaya sa Diyos. Lagi po natin tandaan mga kapatid na ang pagbabago po ay tayong sa Diyos lang. Hindi po natin makukuha yung pagbabago ng buhay kung tayo ay nanatili lang sa ating sarili. Amen? Yan po yung ibig kong sabihin. Amen. They want to change in their own way. Diba? In other words, kung mas sinusubukan nilang magsimula muli, yun nga, hindi kasama nga ang Diyos. Kaya nga, napako sila, nandoon pa rin. After a week or month, muli, balik sa mga bisyo. Ganyan ang tao. Kaya dito mga kapatid, malinaw ang sinasabi sa atin ng Bible. Yung talata nating binasa, sabi dyan, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Ang sabi dito mga kapatid, behold, I will do a new things. Gagawa siya ng bago. Diba? Shall you not know it? Hindi mo na ba nalalaman? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Mga kapatid, anumang tigang, anumang tuyo ng buhay natin mga kapatid, anumang mga pagsubok, ang Diyos, anytime kaya siyang gumawa ng river sa ating buhay. Amen? Amen. Dito mga kapatid, ang background po kasi ng talata na ito mga kapatid natin pag-aaralan, ito po, kausap po ng Diyos dito ang bayang Israel. Amen? Kung saan ang bansang Israel po
Ano bang nangyari sa kanila? Nasa ilalim sila ng exile. Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng bansang Babylonia. Ang Israel ay exile, wasak, sugatan. Yan na din tayo minsan, di ba? Minsan, nasa ilalim tayo ng napakalaking problema, di ba? Durog ang buhay natin. At dahil dyan, anong nangyari sa bansang Israel? They were looking at their past as a discouragement. Mga kapatid, di ba? Parang discouragement yung nangyari sa kanila kung titignan nila yung kanilang nakaraan. Bakit? Sapagkat hindi nila nakita yung ginawa ng Diyos sa kanila. Ang nakita nila yung kagandahan ng kanilang pamumuhay nung nasa Egypt pa sila. Amen? Di ba yung bago sila inilabas ng Diyos? Mamaya matadaanan natin. Kaya mali yung pagtingin nila sa kanilang likuran na iniisip nila na baka hindi na sila muli pang iligtas ng Diyos. Diba? Ganyan sila eh. Ganyan yung naramdaman nila. Yan sa buhay natin, ganyan din tayo eh. Diba? Isipin natin may problema. Wala na ang Diyos sa akin. Napakalayo na ni Lord sa akin. Siguro nga, talagang makasalanan na ako. Diba? Minsan mag-ating pa tayo na bahala na. Diba? Parang gano'n na lang. Magpakalayo-layo na ako. Kumbaga parang lubos na lang na panghawakan yung kasalanan. Ganun kadalasan eh. Nagdududa sila na baka nga hindi na sila iligtas ng Diyos sa kanilang malubhang kalalagayan dahil nga sa kanilang mga kasalanan. Ngunit mga kapatid, ipinaalala sa kanila ng Diyos. Sabi niya, ako ang Diyos ng bagong gawa, hindi lang ng lumang himala, ang sabi ng Diyos sa kanila. Kaya dito mga kapatid, paano nga ba tayo dapat magsimula para makaranas ng bagong gawa mula sa Diyos? Amen? Paano nga ba tayo dapat magsimula para maranasan natin yung bagong gawa ng Diyos sa ating buhay? Kasi nga hindi natin kaya. Kaya mga kapatid, dito po tayo mag-aaral. Unang punto po, God's new work requires letting go of the past. Mga kapatid, dapat mayroon tayong i-give up, mayroon tayong isuko. Amen? Sabi sa verse 18, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Malinaw po ang sabi dyan mga kapatid. God's new world requires letting go of the past. In other words, mga kapatid, batid po natin na before we experience a new beginning with God, may isang bagay na hinihingi ang Diyos sa atin. Ano po kaya yan? Yun nga po, ang bitawan natin ang ating nakaraan. Amen? Ibig sabihin, walang bagong simula mga kapatid. If we keep clinging to the past chapter of our life, mga kapatid, although ang kausap dito ang Diyos, o kumbaga kausap dito ng Diyos ay ang bansang Israel, pero clearly, it is also a message for us today. Mga kapatid, although kausap dito ang Israel, pero mensahe rin sa ating lahat yan. Lalo na tayo bilang mga Kristiyano. Amen? Hindi ito sinasabi para pabulaanan ang mga unbelievers. But for the covenanted people of God, katulad natin, may pangako ang Diyos sa atin. We are covenanted people of God. We are belong. Amen? Ba't ko nasabi yun? Sabi sa atin ng Philippians chapter 3 verse 13, ang sabi dito, brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, sabi dito, forgetting those things which are behind and reaching forth unto these things which are before. Yan ang sabi ni Paul, mga kapatid. Kaya malinaw na ito po'y para sa atin bilang mga mananampalataya. Kasi binanggit dyan, brethren, I count not myself. Ibig sabihin, mga mananampalataya ito. Amen? Kaya malinaw dito mga kapatid na this is not addressed to unbelievers but to the covenanted people of God, katulad natin. Malinaw. Kaya mga kapatid, God's new work requires letting go of the past. Amen? Bakit po? Because we cannot move on if we're always looking back at the old things of our life.
mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, hindi po natin kayang gawin ang makapag-move on kapag lagi po natin iniisip yung mga nakaraan, yung past sa ating buhay, mga kabiguan. Amen? Yan po yun. Kaya letter A mga kapatid, let's forget our ways of life, yung old ways of our life mga kapatid. Let's forget our old ways of life. Hindi lang dapat denial, kundi release talaga mga kapatid. Na kumbaga, iwaglit na natin yung old ways of life natin, yung dating pamumuhay natin, yung dating paraan ng buhay natin. Dapat limutin na natin. Kung malala natin mga kapatid sa Book of Exodus, di ba? Ang Israel ay nabigo sa kanilang pakikitungo sa Diyos. Tama? Ano nangyari? Di ba? Despite the fact na ang Diyos nirescued sila mula sa slavery in Egypt, di ba? Nandun yung He parted the sea for them. Makita natin yan sa Exodus 14:21-22. Nung hinati ng Diyos ang Red Sea. Amen? Yan yung mga kabutihan ng Diyos sa kanila. Ano pa? He provided all their needs. Diba? Yung manna from heaven. Binigay ng Diyos sa kanila. Lahat pinoprovide ng Diyos. Manna from heaven sa Exodus chapter 16, makita natin yan. Water from the rock, ganun din. Exodus 17, verse 6. Yung karne na hinahingi nila, binigay rin. Yung quail, na sinabi dyan. Yung karning pugo, binigay ng Diyos sa kanila. Napakabuti ng Diyos. Lahat binigay. Ano man ang kailangan. Makita natin sa Exodus chapter 16 din. Ano pa? He guided them with pillars of cloud by day. Diba? Dahil sa kanilang paglalakbay. Diba? Dahil sa init, hindi ng init, nag-provide ang Diyos ng cloud sa taas para lang maliliman sila. Diba? Dahil pillars of fire by night din. Yung haliging apoy sa panahon ng gabi habang sila naglalakad dahil nasa lamig. Para lang maiinitan sila, nag-provide ang Diyos ng haliging apoy. Nasa Exodus din yan, chapter 13. Pero ano ay ginante nila sa Diyos? How did they respond to God, mga kapatid? Instead of thanking, praising, and worshiping Him, ibang Diyos ang sinasamba nila. Madali kaya sa Diyos yun? Gaano kasakit yun? Hindi madali. Napakalaki ang kasalanan nila. Kaya nga naman pinapahintulutan sila ng Diyos na maalipin ng iba-ibang bansa, lalo na sa panahong ito. Kung saan nasa ilalim sila ng pamumuno ng Babylonia. Di ba? Makita natin yan, Exodus chapter 32, verse 19. Yan ang ginagawa nila. Nagsisimba sila sa golden calf. Ang liwanag. Nung si Moses, pinaakyat ng Diyos sa Mount Sinai. Pagbaba niya, anong nadatnan niya? Ibang Diyos na ang sinasamba nila. Yung rebulto ng, yung imahe ng golden calf. Anong ginawa ni Moses? Dala-dala yung 10 Commandments. I-preach sana niya yon, 10 outline yon. Nabasag. Hinampas niya. Anong nangyari? Umakyat siya uli sa bundok. Binigyan uli. Amen? Kaya doon mga kapatid, makita natin na ang tao ay talagang walang limitasyon. Hindi marunong tumanaw. Diba? Kung ano ang ginawang mga kabutihan ng Diyos sa kanila. Ganyan sila. Ano pa? Instead na maalala yung miraculous, yung miracle ng Diyos, kung paano sila iniligtas. Ano ang naalala nila? Ang paksiw.
Hindi, di ba sa Numbers 11 verse 5, babasa natin anong naalala nila? Ang isda, ang sibuyas, ang bawang, pipino, at mga melon sa ito. Di malino, oh? Numbers 11 verse 5. Yan ang naalala nila. Sa halip na maisip nila yung kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil puro reklamo sila. Wala na silang kinakaing karne. Binigyan sila ng Diyos. Naghahanap pa rin sila ng paksiw. Numbers 11 verse 5. In other words, mga kapatid, mas pinili nila ang maalala, mas pinili nila ang alaala ng pagkaalipin kaysa pangako ng kalayaan. Mga kapatid, ganyan ang tao. Sa buhay natin, mga kapatid, kalag na tayo sa kasalanan. Napalaya na tayo. Amen? Dapat makikita na sa ating buhay yung pagiging Kristyano, yung pagiging ligtas. Hindi katulad ng Israel. Na sila, lagi silang nakatingin sa kanilang mga nakaraan. Yung mga kabiguan nila noon, naging hadlang para ang Diyos hindi makakagawa ng bago sa kanilang buhay. Ganun din naman sa atin eh. Di ba? Kapag mayroon tayong nakaraan, mayroon tayong tinatago sa Diyos, mayroon tayong kasalanan na nililihim, hindi tayo humingi ng patawad man lang. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos hindi po maaaring papasok sa ating buhay. Maging hadlang po yan. Kaya dapat, kung may kasalanan tayo sa Diyos, mga kapatid, makipag-reconcile tayo. Hindi lang sa Diyos, maging sa ating mga kapwa, di ba? Kung may kasalanan man tayo sa ating mga kapatid, madali lang naman eh. Huwag nating dadalhin na parang hayaan natin sa ating puso na namumuo yung galit at buot. Wala pong mangyayari sa atin kung ganyan tayo. Yan po, maging hadlang po yan sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Katulad ng Israel. Amen? Kaya dito mga kapatid, mas pinili nila ang alaala ng pagkaalipin kaysa pangako ng kalayaan ng Diyos. Kaya, let's forget our old ways of life. Letter B, let's replace our old ways with a renewed life in Christ. Mga kapatid, dapat palitan na natin yung ating dating pamumuhay sa pagiging bagong buhay kay Kristo. Dapat ganyan na tayo. This is our challenge, mga kapatid. Huwag tayong maging parang sila na ano ba, na-stuck na lang sila sa kanilang expectation sa future. Hindi ba? Bakit po? Ang new things, nandyan na mga kapatid. And it is our Lord Jesus Christ. Nandyan na yung new things na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Bakit pa tayo maghahanap ng iba? Maraming mga reliyon ngayon. Di ba? Ganyan sila. Nandyan na ang kaligtasan. Pero bakit? Nagdududa pa rin sila sa kaligtasan. Nandyan na ang Mesiya. Pero kung bakit? Nakatingin pa rin sila sa kanilang likuran. Ganyan ang Israel. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Nandiyan na ang Panginoong Jesucristo, pero ang buhay natin para bang hindi nakikita kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Dapat sa buhay natin, bigyan natin ng halaga ang ginawa ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, Christ should be the one manifesting in our lives. Dapat ganyan na dapat. Sapagkat ang labis na pagkapit sa past natin, mga kapatid, ulitin ko, hadlang sa present work ng Diyos sa ating buhay. Malinaw po yan. Tandaan po natin yan. Kaya hindi po tayo aasinso, mga kapatid, kasi mayroon tayong mga lihim sa buhay natin. Dapat sa ating paglilingkod sa Diyos, focus na tayo dapat. Amen? Wala na tayo dapat mga alalahanin, ano pang mga ikakatisod natin sa ating paligid. Ang pinaglingkuran natin ang Diyos. Di ba?
Hindi po yung iba-iba kung ano po yung nakikita natin. Ang sabi sa atin ng Ephesians chapter 4, verse 23 and 24, sabi dito, and be renewed the spirit of your mind, ang sabi dito ni Paul. And that ye put on, mga kapatid, mga bihis na tayo, the new man. Yung old self natin, mga kapatid, wala na. Binago na tayo eh. Yung dating pagiging carnal natin, mga kapatid, spiritual na yon. Dapat lipas na yung ating lumang pagkatao. Kasama na tayo na naipako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yan yung sinasabi sa Galatian. Diba? Tandaan niyo ba sa Galatian? I am crucified with Christ. Sabi doon. Kasama na tayong naipako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi po dapat natin, hindi po tayo dapat nananatili pa sa ating old nature, mga kapatid. Kaya may lang sabi dito sa Ephesians, mga bihis tayo, put on. Diba? Nabanggit dito. Put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness, mga kapatid. Tandaan po natin yan. God's only desire, mga kapatid, ay upang ipakita niya na sa gitna ng ilang sa mga disyerto ng ating buhay, mga kapatid, tulad ng mga pagsubok, diba? Pagdurusa, mga failures natin sa buhay, yan po yun. Considered po yan as a desert portion of our life, mga kapatid. Ibig sabihin, ang sabi ng Diyos, siya ang gagawa. Diba? Siya ang maglalagay ng daan. Siya ang maglalagay ng tubig, ilog ng biyaya, pag-asa at pagbabago, mga kapatid. In other words, mga kapatid, hindi tayo iiwanan lang kaagad ng Diyos sa tuyo o tigang na lupa, mga kapatid. Yan po yung nakakaganda sa atin, mga kapatid. Kapag nasa Diyos tayo, may pangako po ang Diyos sa atin. Yan po yun. Siya ang gagawa. Malinaw po yan. Ibig sabihin, wala po tayong ambag, mga kapatid. Hindi po tayo dapat gagawa ng sarili nating paraan. Kapag tayo ay nasukol sa mga problema, wala po tayo dapat ibang gawin. Ano ba dapat? Kung hindi ang dumulog sa Diyos, mga kapatid. Dudulog tayo sa ating mga panalangin. Ganyan dapat. Pero of course, mga kapatid, mayroon din siyang mga requirements sa buhay. Hindi po ganun kadali. Ang biyaya ng Diyos, ay basta na lang. Mayroon siyang requirements. Kaya yung una, number 1 natin, God's new work requires letting go of the past. Number 2, mga kapatid, God's new work requires perseverance with trust. Yan po yung isa sa requirement, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng perseverance at saka pagtitiwala. Sabi sa atin ng verse 19a, behold, sabi dito, I will do a new thing. Malinaw po yan. Now, it shall spring forth, shall ye not know it, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, yung salitang behold dito, mga kapatid, ano po ang ipinapakita nito? Ibig sabihin, mga kapatid, just, kumbaga, not just simply look, na palaba, or do nothing, na para bagang nakatingin lang tayo, tapos wala naman tayong ginagawa, mga kapatid. Sabi niya, behold, na ibig sabihin, mga kapatid, stop and focus. Diba? Stop and focus sa kung anong maaari pang gagawin ng Diyos na may pananalig at pananampalataya. Yan po yung required, mga kapatid. Yan ang requirements ng Diyos sa atin. Sa madaling salita, mga kapatid, it is a call to faithful attention. Bakit po? Kasi kung tinghatungayan po natin yung kasunod na parirala, mga kapatid, anong sabi dyan? Sinabi niya, I will do a new thing, mga kapatid.
Ito kasi ang madalas hindi nakikita ng tao eh. Yung new thing. Di ba? Ng ating Panginoong Jesucristo, iba ang nakikita nila. Ano po ba ito? This speaks of God's new deliverance in our lives, mga kapatid, na siyang pinakasikan exodus ng ating buhay. Yung lumang exodus na nabigo ang bansang Israel, mga kapatid. Ngayon, may bagong exodus na tayo. Mula sa pagkabihag, patungo sa panibagong buhay at relasyon sa kanyang anak na si Jesus. Yan po yun, mga kapatid. Yung lumang exodus kung saan nagbibigo tayo, dapat matuto na tayo sa bagong exodus ng ating buhay, sa bagong kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Dapat nakapokus na tayo dito. Dapat dito na tayo nakatuon. Huwag po tayong gumaya po sa iba. Huwag po nating gayahin ng Israel. Sabi ko sa kanina, nakastak sila. Ganyan din ang karamihan ngayon sa panahon natin. Nakastak sila, mga kapatid, sa Old Testament. Pero pagdating sa New Testament, hindi nila nakikita, ayaw nila tingnan. Bakit po kaya? Yun ang nakakalungkot na katotohanan. Kaya dito, mga kapatid, mula sa pagkabihag patungo sa panibagong buhay at relasyon sa kanyang anak na si Jesus. Wala pong iba. Ipinapakita dito, mga kapatid, na hindi po nauubusan ng paraan ang Diyos. Diba? Kung nabigo ang Israel sa Old Testament, sa panahon ng Exodus, hindi po nauubusan ng paraan ang Diyos. Kaya nga sa New Testament, ibinigay ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid. Kaya malinaw, ng Diyos hindi siya nauubusan ng paraan. Hindi siya nakatali sa lumang pattern ng kanyang pagkilos. Yan po yung tandaan natin. Pero nakalungkot ang mga tao ngayon. Hindi nila nakikita. Kaya God's new work requires perseverance with trust. Kaya unang subpoint, mga kapatid, don't be distracted by past failure, mga kapatid. Palinaw po yan. It's sure to us, mga kapatid, na kapag maagang kabiguan, di ba? Kapag nakaranas tayo ng mga kabiguan, tukso agad ang isipin natin, di ba? Anong ginawa natin kapag nabigo tayo? Dapat lagi nating tandaan, God's new work often begins unseen, mga kapatid. Di ba pag nabibigo tayo, ayan na naman, sayang naman. Di ba parang ganyan tayo eh. Di ba? Sablay na naman ako. Wala na namang nangyayari sa akin. Mga kapatid, tandaan po natin, God's new work often begins unseen. Mga kapatid, lagi pong hindi nakikita ang pagkilos, yung simula ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay, hindi po kaagad nakikita yan. Di ba? Kaya tayo kaagad nanghihina. Di ba? Ganyan tayo eh. Mga kapatid, ang sprouting stage, tahimik at mabagal. Ano ba yung sprouting stage? Yung pasibol pa lang, mga kapatid, yung seed na nakabaon, yung seed na itinanim, na para bagang, kung ikaw yung seed na yun, sabihin mo kaya, Lord, nasaan na ba ako? Lord, patay na ba ako? Parang ganyan eh. Ang isang binhing nakatanim sa lupa, mga kapatid, walang ingay, napakatahimik. Ganyan din. Akala natin walang nangyayari, walang tunog. Wala kaagad makikitang resulta sa ibabaw ng lupa. Diba? Pag nakatanim, hindi naman kaagad eh. Na makita kaagad resulta. Pero alam niya ba, na mayroong dahan-dahang nagaganap sa ilalim nito? Na kung huhukayin mo kaagad yan, para tingnan, masisira mo yung usbong niya. Ganun din ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Kapag biglain natin, kapag biglain tayo ng Diyos, masisira yung paglago natin. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Minsan tahimik, walang pagbabago,
Pero ang totoo, mga kapatid, nasa sprouting stage na tayo doon. Dahan-dahan na tayong tumubo, dahan-dahan na tayong umusbong. Madalas na kasi sa atin, hindi tayo makapag-antay eh. Sa halip na nandyan na yung blessing, lumiko, nag-iba ng pananaw. Kaya hindi nakuha yung blessing ni Lord. Ganyan tayo madalas, yung discouragement sa buhay natin, pag yan ang nangingibabaw, sabi ko sa inyo, mga kapatid, yung biyaya ng Diyos, hindi po makakakilos. Amen? Kaya dito mga kapatid, just wait for a right season. Maghintay po tayo. Sabi sa atin ng Ecclesiastes chapter 3, verse 1, to everything, there is a season, mga kapatid. Sabi ng Ecclesiastes yan, chapter 3, verse 1. Panapanahon talaga. Hindi agad-agad, ibig sabihin. May season siya. May season ng paglago. Diba? May season din na tayo ay yayaman na. May season na aasenso na tayo sa buhay. May season na gagraduate na rin sa pag-aaral. Maging professional ka na. Pero huwag tayong magmamadali, mga kapatid. Dapat nandoon yung perseverance natin. Sabi ko sa inyo kanina. Samahan natin ng perseverance. Alam ng Diyos, di ba? Kung ano yung nais natin. Pero unahin natin siya. Malinaw yan eh. Kaya yung pagtubo at pag-usbong, yung seed na yon, mga kapatid, akala mo walang nangyayari sa simula. Ganyan din sa buhay natin. Hintayin lang natin ang kalooban ng Diyos. Yung church natin, darating at darating din ang paglago nito. Diba? Madalas, panalangin ni pastor na tayo ay lalago. Maghintay lang tayo. Pero habang naghihintay tayo, nandoon din yung perseverance natin. Huwag tayong manghihina. Nakakalungkot minsan. Ilan na lang tayo. Ilan lang yung dadalo. Pagka nag-prayer meeting tayo, diba? Masaya kasi pag marami. Paano tayo pagpapalain ng Diyos? Sabi sa Mark chapter 2, chapter 4, verse 27, the seed should spring and grow up, he knew it not how. Ang sabi sa atin ng Mark chapter 4, verse 27. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lahat ng, hindi lahat ng gawa ng Diyos ay agad nakikita. Pero lahat ay may direksyon. May magandang direksyon, may tamang direksyon. Ibig sabihin, hindi ka mabibigo kapag nasa Diyos ka. Amen? So don't be distracted mga kapatid sa past failure, but prepare, diba, your heart for God's move, mga kapatid. Forget the past and move on. Walang pinagbayan sa, mga kapatid, yung sasakyan, di ba? Yung sasakyan, sabihin natin, naka-handbrake siya, umaandar nga, pero, ano nangyari? Umaandar, pero hindi siya matakbo, kasi naka-handbrake. Ganyan ang buhay natin. Kapag ganyan yung katangian natin sa buhay, nanatili tayo. Nandoon yung pangarap natin. Pero lahat, kabiguan. Bakit? Hindi tayo tapat sa Diyos. Wala tayong perseverance. Wala tayong tunay na paglapit sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa taong 2026, ano ba dapat ang kailangang bitawan mo sa 2025? Para harapin natin ang taong ito, mga kapatid. Ito dapat ang makikita natin kung ano po yung mga aral na makikita natin dito, mga kapatid. Kaya dito, God's new work requires letting go of the past. Tandaan po natin yan. Number 2, God's new work requires perseverance with trust. Number 3, God's new work even
in barren places, mga kapatid. Ang God's new work, mga kapatid, ay gumagana maging daw sa tigang, diba? Tigang na bahagi ng ating buhay. Sabi sa atin ng verse 19b, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Malinaw dito, mga kapatid. In this second I will of God, mga kapatid, kasi pangalawang I will ito this declares His will and purpose. Kumbaga, dinideklara na niya yung kanyang kalooban, yung layunin niya sa buhay ng tao, na kahit imposible, di ba? Walang ibang daan at pag-asa, He make a way in our life. Tandaan po natin, mga kapatid. Sa oras na walang-wala ka na talaga, mga kapatid, doon mo maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sa oras na sukol ka na, mga kapatid, doon iparamdam ng Diyos na siya nandyan lang sa tabi mo. Hindi tayo dapat manghihina, madidiscourage. Sa daling salita, mga kapatid, God is able to make something new. Yan ang kagandahan dito. Diyos yan Even in barren places of our lives. Katulad ng Israel, ano ba yung paglalakbay nila noon? Di ba? Maalala natin, nung Israel was running out of option, di ba? Halos wala na silang malalapitan, wala na silang matatakbuhan. Di ba? Naranasan nila yan? Ano nangyari? Kumbaga, they are about to corner na, di ba? Makita natin yan sa Exodus chapter 14, verse 9 hanggang 10. Ano ba nangyari sa kanila doon? Sa harap nila, nandiyan ang Red Sea. Di ba? Red Sea, hindi pwedeng tumawid, hindi pwedeng languyin. Although, tandaan natin, mga kapatid, although wala na silang lusot, pero hindi na nangahulugan na wala na rin sa kanila ang Diyos, mga kapatid. Ano ba nangyari sa kanila? Sa harapan nila, nandiyan ang Red Sea. Sa likod nila, nandiyan yung Egyptian army. Di ba? Wala silang matatakasan. Hindi pwedeng balikan. Hindi pwedeng labanan. Yung mga sundalo yun Mga sanay yun. Anong laban nila? Pero, it does not mean, mga kapatid, na si God wala ng paraan. Yan po yung tandaan natin. Ano pa? Both sides, marahil bundok, di ba? Mga disyerto. Hindi pwedeng tumalon o tumakbo, di ba? Mamamatay sila doon. Cornered na sila. Pero bagamat wala silang ibang matatakasan, mga kapatid, laging tandaan na si God laging naglalaan ng bagong kalakasan. Ganyan ang kagandahan ni Lord. In other words, mga kapatid, they have run out of option, but God did not run out of power, mga kapatid. Hindi po mauubusan ng kapangyarihan ang Diyos, at hindi rin po mahuhuli ang Diyos. Di ba? Makita natin doon sa tagpong yun. Alos wala na sila Parang sa larong chess, mati na. Pero si Lord, hindi po nauubusan ng kapangyarihan. Kaya, they have run out of option, but God did not run out of power. Ano ang nagiging resulta? Ano nangyari? After na doon, titingnan natin, mga kapatid. He parted the Red Sea. Di ba? Gumawa ng paraan ng Diyos. Hinati ang karagatan. Hinawi ang Red Sea. At ano pa? Inilunod ng Diyos ang hukbo ni Pero. Makita natin yan, Exodus 14:28. Mga kapatid, minsan sa ating buhay, lunod na tayo sa mga problema, mga kapatid. Pero tandaan natin, ang Diyos, hindi siya huli. Ang mga problema natin, unang malulunod yan bago tayo kapag tayo ay lumapit sa Diyos.
Amen? Mga kapatid, ano ang spiritual message ng Diyos sa tagpong iyon? Tunghayan natin mga kapatid. Sabi dito, kapag naubos na ang paraan ng tao, di ba? That's where God's action begin. Di ba? Ramdaman niyo ba yan? Minsan, wala ka na, tapos may biyaya na biglang dumating, di ba? Na-solve yung problema mo. Ganyan eh. Pag Kristyano ka na, di ba? Isipin mo biyaya yun. Kaya, kapag naubos na ang paraan ng tao, yan po yung pagkakataon na ang Diyos kikilos na sa ating buhay. At hindi hadlang ang imposible para sa makapangyarihang Diyos. Kahit ano, kaya niyang gawin. Isipin mo, karagatan ni Yahweh, dapat makikita natin yon. Kaya sa buhay natin mga kapatid, gaano man kalaki yung mga problema mo, kaya hatiin ng Diyos yan, durug-durugin. Mga kapatid, Exodus 14, verse 13, sabi niya, fear ye not, diba? Stand still. Sabi nito, and see the salvation of the Lord. Malinaw po dito mga kapatid. Manatili lang tayo, huwag tayong matakot. Kasi tayong tao kasi, likas sa atin eh, di ba? Pero hindi naman talaga madali. Pero kapag nasa Diyos tayo mga kapatid, yung panatag natin, mararamdaman natin. Di ba kapag tingin mo may problema, di ba? Pero kung iidulog mo kay Lord yan, magkaroon ka ng kapanatagan eh. Di ba? Naramdaman niyo ba yan? Ganyan yun. Kaya dito, ikalawa, kapag inilabas ka na ng Diyos, hindi ka na niya pwedeng ibalik sa dati. Kahit pa may takot, presyon o pananakot. Kaya mga kapatid, ibig sabihin dito mga kapatid, kapag ligtas ka na talaga. Amen? Hindi na wala ang kaligtasan talaga. Bakit? Yung Israel ba, nung lumabas sa Egypt, ibinalik sila uli sa Egypt? Nahuli? O ano ba? Para sabihin na wala ang kaligtasan? Hindi. Kaya mga kapatid, sa doktrina ng Baptist mga kapatid, di ba? Napaka-biblical talaga yung aral natin. Totoo at tunay. Lahat nakikita yan sa Old Testament. Di ba? Marami mga debatable yan eh. Pagdating sa ating mga kaligtasan. Di ba? Yung one save, always save ba yan? Usas. Di ba? Sabi ko nga minsan eh, nag-comment ako. Antay-usas yun eh. Nag-comment ako. Brad, ano ko sa inyo, sino ba naghihingat ng inyong kaligtasan? Sabi ko ganon. Kasi kung ang tao, delikado. Pero kung ang Diyos, sigurado. Hindi sila nakakibo, hindi sila nag-reply kaagad. At dito nga po papasok yung katotohanan ng salitang usas. One save, always save, or eternal security of the believer. Di ba? At ito'y hindi lisensya para gumawa ng kasalanan. Kung hindi, kumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang Israel, kumpiyansa sila. Di ba? Nasa kanila ang kumpiyansa na sila ay ililigtas ng Diyos sa tagpong ito. Although parang nag-insist sila na baka, di ba? Pero alam natin na ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Ganyan din tayo. Kasi bahagi po tayo ng covenanted people of God. Lahat po tayo mga Kristyano, may pinangako na po sa atin. Yun nga po yung kaligtasan. Kaya bilang Kristyano, hindi ko sabi hindi ka paligtas, ha? Ligtas na tayo. Kasi nga, yun ang pangako sa atin. Amen? Kaya dito mga kapatid, ligtas ka na. Kumbaga kapag inilabas ka na ng Diyos, hindi ka na niya maaari pang ibabalik sa dati. Yun ang ibig sabihin. Totoo na malakas ang Egyptian army. Di ba? Strong sila. But they will not be stronger than God, mga kapatid. Ganun sa ating kasalanan. Gaano man kalaki ang ating kasalanan. Pero ang Diyos, mas malaki pa dyan. Kaya tayong patawarin.
Kaya tayong iligtas, anumang kasalanan na nagagawa natin. Basta't lumapit lang tayo sa Panginoon. Amen? And lastly, mga kapatid, kapag wala ka ng ibang matatakasan, doon mo ma-experience ang power of God. Amen? Diba? Sometimes God removes all options of our life. Minsan, alisin ng Diyos yan eh. Yung lahat ng opsyon natin. Diba? Lahat ng yung mga paraan natin. Ubusin ni Lord yan. Ito ang paraan ko, bigo pa rin. Dito ako. Option to, bigo pa rin. Bakit? May mga ganyan. Para tayo ay lumapit sa Diyos. Amen? Para tayo lumapit sa Kanya as our remaining hope, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 12, verse 9, sabi dito, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness, mga kapatid. Maliwanag po. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Konklusyon na tayo. Paalala lang sa ating lahat, mga kapatid. Hindi tayo bihag sa ating mga nakaraan. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng simula. Yun dapat ang titingnan natin. Yung bagong taon, na hindi po yan garantiya para magbagong buhay tayo sa ganang ating sarili lang. Yung bagong simula, hindi po garantiya kapag wala ka sa Panginoon. Kaya huwag nating simulan na hindi kasama ang Diyos. Siguruhan natin na kasama natin ang Diyos sa ating mga pagbabago. Amen? Kaya sa taong ito, mga kapatid, bitawan natin ang mga nakaraan. Mayroon man tayong kapuputan, may galit man tayo, may hinanakit man tayo. Bitawan natin yan. Magtiwala tayo sa Kanyang gawa at matuto tayong sumunod sa direksyon na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Tapos na tayo. Ito ang ating outline natin. God's new work requires letting go of the past. Number 2, God's new work requires perseverance with trust. God's new work even in barren places. Amen? Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, tawagin ko na po si Pastor Willie. Papuri sa Panginoon. Ano po? At muli, na-remind tayo po sa kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Old Testament ay maraming principles at yan po talaga tayo humuhugot ng principles para sa ating buhay. So, kahit sa tithe and offering, doon tayo humuhugot po ng prinsipyo sa Old Testament. Pero hindi siya binabaliwala ng Panginoon. So, ganoon din ang ating buhay na binago ng Panginoon. Patuloy lang po tayo. Okay? At God will do something great in our lives. Pero kung hindi ka magpatuloy, stagnant ka. So, walang mangyayari. Stagnant. Pero patuloy tayo sa Panginoon. Okay? So, let's go to prayer. Answered prayer tayo na bumalik ang lamig ng panahon. No?